Chapter 10. 10th Century Achievement. Paano sinira ni Hercules ang giant Memnon at lahat ng kanyang hayop? Sinasabing nasakop ng Kristyanismo ang pagsamba sa demonyo. Ito ay tiyak na napapanahon dahil hanggang sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang demonyong Memnon ay sinasamba sa buong mundo, lalo na sa Britanya, kasama si Molech, ang mandirigmang halimaw na winasak ni Hercules. Ang mga sakripisyo ng tao ay ginawa kay Memnon at Molech hindi sa dagandong ng apoy at usok, hindi sa mabilis na dagandong ng mga bala at tutok, hindi sa ugong ng kanyen, hindi sa mga tambol o trompeta, kundi sa mabagal, tahimik na proseso ng sakit, pagdurusa, at gutom, na karamihan ay dulot ng una. Kaya naman, habang ipinagmamalaki ni Molech ang masaganang piging ng mga higanti, naghanda rin siya ng mas nakakatakot na piging para kay Memnon. Ang mga halimaw na ito ay mas gustong tumira sa anyo ng tao. Ang mga mayayaman ay madalas na lumitaw sa disguise. Nagkaroon sila ng iba't ibang anyo. Minsan sila ay parang mga payat na matandang lalaki, ngunit mas madalas na sila ay parang mga napakataba na halimaw na may umbok na tiyan. Matambok na pisngi, nakalaylay na baba, at puno ng nana sa dulo ng kanilang ilong. Mapurol at madilim ang kanilang mga mata. Ang kanyang mukha ay kahawig ng isang baligtad ng ngiti, na lubos na naglilimite sa kanyang hitsura. Madalas siyang nagsusuot ng maluwag at nakabote na asul na damit, isang itim o mapusyaw na kulay abon na vest na may puting kwelyo, isang gusot na kamiseta, maluwag, kupas na pantalon, at shin guard. Ang kanyang buhok ay madalas na may pulbos, at siya ay madalas na nakikita na nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw na may itim na banda sa kanyang leeg. Siya ay may bahagyang pinsala sa tuhod, at ang kanyang mga kamay ay madalas na nasa kanyang mga bulsa. Sa kabila ng kanyang kalupitan, lubos siyang iginagalang ng mga tao dahil hindi niya kailanman ipinapakita ang kanyang buntot. Itinatago ng kanyang square boots ang kanyang hooves, at siya ay tila isang maginoo. May mga katulong si Mamon na madalas kamukha niya. Gumaganap siya bilang isang pari, ipinagbibili ang kanyang kaluluwa sa kanila, nag-aalay ng mga hain araw-araw sa altar, at pinapatay sila kung kinakailangan. Ang mga eksena ng massacre na ito ay iba-iba, ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga habihan at mga minahan, na siyang pinakamaginhawang minahan para sa mga demonyong nagtatrabaho sa ilalim ng lupa. Kadalasan, sa gitna ng mga nakakalaso na usok ng apoy o ng maaliwalas na kapaligiran ng tartan. Ang mabangis na mga demonyo sa pagmimina ay lumulukso sa mga bungo ng kanilang mga biktima, na lumilitaw ng paulit-ulit na may galit, mapotla, lantang mga mukha, payat na mukha, deformed na mga paa, at nakalaylay na mga tainga. Siya ay umiiyak, umuungol, at nasasakal. Siya ay madalas na dumaranas ng parehong pahirap sa masikip at hindi malinis na mga pabrika. Sa parehong mga kaso, ang pagpapahirap, pang-aabuso, pagdumi, kalupitan, at paniniil na idinulot sa kanya ng kanyang kalagayan ay higit na kasiya siya kaysa pagpatay. Isa sa mga paborito niyang lugar ay ang poorhouse. Doon ay binisita niya ang mga higa ng kamatayan ng mga walang kaibigan, pinahihirapan ng katabaan, kawalan ng pag-asa, at kalungkutan na dulot ng pang-aapi ng mga mersenaryong mamamatay tao at ang malupit na kasakiman ng mga mahihirap. Natuwa rin siya sa mga sigaw ng mga bilanggo na nawala ang kanilang sarili at ang kanilang mundo ng tuluyan sa krimen at lumulubog sa kahirapan sa ilalim ng bigat ng Verdugo. Higit pa rito, nahulog si Mamon sa mga kamay ni Molech. Ang kanyang pagkauhaw sa ginto na sinamahan ng kanyang pagkauhaw sa dugo, hinimok niya ang mga bansa sa digmaan, at ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpatay sa isang Chinese na sakam sa lason. Ang mga kasinungalingan, panlilinlang, hindi patas na monopolyo, at mapang-ipong mga batas ay lumitaw lahat sa mga gawa ni Mamon. Isinuot ng politiko ang mga damit sa kanyang likod, dahil kung hindi, kailangan niya maging mabait o pilitin na ibenta ang mga inosente at masasama at mamatay. Ang pari na nag-utos ng kapatawaran sa utang ay ninakawan sa kanyang utos kapalit ng ikapo. Ang pagsusugal ay isa sa kanyang mga kasalanan sa pag-unlad, na may matinding kahihinatnin tulad ng pagkabaliw at pagpapakamatay. Ang malupit na kayamanan na ito ang dahilan ng pagpatay sa maraming kawan, gaya ng kay Criswar, hari ng Aritha, anak ng gintong Tabak, at ng malupit na Geryon, na ang mga baka ay kumakain ng laman ng tao. Ang mga kawan ng kayamanan ay kahawig ng mga baka, dahil madalas silang napakataba at hanggal. Ang alam lang nila ay mabuti, maganda, o kaaya-ayang kaisipan, pagkamakabayan, kabutihan, tula, musika, o sining. Natural na ayaw nila sa sinumang magaling sa mga paksang ito. Kung ang sino man ay may sigasig o kakayahang kutsain ang paghihirap na ito, sila ay matutuwa.
Ang isa sa kanila, ang naghaharing-hari na hindi nagsasalita ng Ingles, ay nagsabi, kung ako ay isang makata, siya ay isang taong may 10 braso. Ang ika-10 gawain ni Hercules ay sirain si Memnon dahil pinagsilbihan niya si Cheiron noon dahil ang halimaw ay kahawig niya. Kung ang mga pantas ay nagtipon sa Inglaterra para sa layuning ito, sila ay gumamit ng mga pamamaraan na hindi maiintindihan ng sinuman. Sila ay mahalagang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim at puti. Ang kanilang tungkulin ay turuan ang mga tao ng mga lihim at tuntunin ng pag-uugali. Ang kanilang mga turo ay lumikha ng isang sistema kung saan ang lahat, lalo na ang mga itim, ay naniniwala at namuno. Walang alinlangan na nagsalita ang mga tao ng may katapatan, ngunit may ginagawa silang mali. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay mga atheist na nakakagulat. Nang akusahan sila ni Hercules ng hindi paniniwala, sila ay galit na galit. Tinanong nila siya kung ano ang ibig niyang sabihin, at gaano siya kalakas ng loob na akusahan ang mga kagalang-galang na tao sa buong bansa ng pagkukunwari. Hindi ba niya alam kung saan sila pupunta noong linggo? Alam ko, sabi ni Hercules. Nakita ko ang kalisyo mo na nakaparada sa gate. Hindi nila nagustuhan ang sagot na ito, kaya isinumpla ni Hercules ang lahat ng nagsasalita sa kanya ng iba't ibang masasakit na salita. Ngunit natakot sila sa kanyang parusa. Tinanong sila ng pinuno, hindi ba kayo naniniwala sa kasabihang ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan? Oo, sagot nila. Naniwala sila sa kanya at handang sumumpa na ibibigay ang kanilang kayamanan sa gutom na manghahabi. Nagkakaisa nilang tinanggihan ang alok. Nang mapagpakumbabang iginiit ni Hercules na palayain sila mula sa makasalanang pasanin ng ginto, wala silang nakitang karunungan o katatawanan sa panukala. Gayunpaman, hindi niya maiwasang imulat ng bahagya ang kanyang mga mata nang marinig ang kanyang pagtutol. Iniwan sila ng pinuno upang makapag-isip ng mapayapa. Sa sandaling iyon, lumingon sila sa mga taong banal at pinaputukan sila ng matatalas na palaso. Mulalas ng lahat na ito ay mga palaso ng pang-aapi. Ang mga palaso ay tumama sa bahagi ng utak na kumakatawan sa konsensya ng may katumpakan. Napakalalim ng kanilang pagpasok na sa kalaunan, ang mga tao ay nagsimulang sumunod sa kanilang mga utos ng buong lakas. Ang resulta, ang halimbawang ito ay lubhang kawili-wili, ay ang bansa ay bumalik sa dati nitong paraan ng pag-iisip ng wala sa oras. 1,000 taon pagkaraang dumating ang Kristyanismo sa Great Britain, naging relihiyon ito ng England. Ang komunidad ng kayamanan ay nawala, at ang mga tagapagtaguyod nito ay nagkalat, nawasak, at dinala sa kanilang sariling mga lugar. Chapter 11. Ang ika-11 paggawa, paano nakuha ni Hercules ang gintong bunga ng Hesperides. Ang terminong Hesperides ay tumutukoy sa Western Virgins. Ang sinaunang Hesperides ay isang maliit, malayang lupain na tinatawag na hardin. Ang mga scholar ay hindi sumasang-ayon tungkol sa kanilang eksaktong lokasyon. Inilagay sila ni Apollodorus sa lupain ng mga Hyperborean, iyon ay isang lupain na malayo sa Hilaga. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang lugar at lokal na pangalan sa mahinahong hangin, inihayag niya ang kanyang sarili bilang isang tao na may marangal na pag-iisip ng patula. Sa itaas ng North Pole, na itinuturing naming tahanan ni John O'Groats, walang makikita sa mundo maliban sa atmosfera. Maraming dahilan upang maniwala na ang North Pole ay baligtad din. Depende sa panlasa ng aming mga mambabasa, ang Cockney o Classical. Maaari itong maunawaan bilang lahat ng yelo o wala. Hinango ni Hesiod ang Hesperides mula sa dagat, ngunit hindi ito nagpapahiwatig kung gaano katagal ang nakalipas o kung saan sila nanirahan. Ang pinakakaraniwang pananaw ay na sila ay nanirahan sa Africa malapit sa Atlas Mountains. Tinawag silang mga anak ng gabi, marahil dahil sila ay maitim ang balat at ipinapalagay ng mga aliping Moorish. Ito ay walang alinlangan na totoo. Sa isang mahalagang tula na nagbibigay liwanag sa isipan ng mga bata, isang batang babae na nagngangalang Maria ang tinanong tungkol sa ani ng kanyang hardin. Kung ang hardin ay gawa sa gintong mansanas, maaaring isipin ng nagtatanong, hooray! Ngunit kung ang mga mansanas ay talagang ginintoang, ang sagot ay, sorpresa, kung hindi isang malaking kasinungalingan, isang pag-atake. Ang ika-11 paglilitis, na pinasimulan ni Heracles, ay may kinalaman sa pagdambong ni Eurystheus sa lupain ng mga Hesperides. Ang lugar bago ang pag-imbento ng mga bakal na bitag at spring gun, ay binabantayan ng isang mabigat na dragon, at si Heracles, na nagpapatunay ng kanyang lakas, ay pinatay ang hayop at ninakaw ang mga mansanas.
Ayon sa isa pang kwento, hiniling niya, sa hindi kilalang paraan, si Atlas na nakawin ang mga mansanas, na pagkatapos ay dinambong siya. Gayunpaman, sa parehong kwento, itinaas ni Heracles ang langit sa kanyang mga balikat nang nakawin sila ni Atlas. Ang kwentong ito ay dapat na maunawaan bilang isang halimbawa ng katutubong wika na siya ay naging mas malakas. Ang Hesperides ng England ay isang pangkat ng mga kanluranin at iba pang mga kanluraning alipin. Pangunahin silang nanirahan sa kanluran, pangunahin sa West End. Tinukoy sila ng iba't ibang klase, ang pinakamahalaga ay ang Private Circle at ang Lords of the Dawn. Ang kanilang mga hardin ay kadalasang spring gardens at may fairs, ngunit mayroon din silang ibang lupain. Kumalat sa malalawak na lugar sa maraming magagandang county ng Inglaterra, ang mga bunga ng mga hardin na ito ay ginintoang o sa halip mga gintong prutas. Ang ilan ay nakakain o kahit na masarap. Kabilang sa mga ito ang pinong isda, karne at manok. Karamihan ay maiinom, isang tunay na warm pot appeal na nakapagpapaalaala sa masarap na pale Ryan beer, masarap na alak at masarap na alak na natikman ng ating mga ninuno. Sa madaling salita, tinatamasa nila ang lahat ng kaginhawahan at karangyaan ng buhay na ito na mabibili ng pera. Ang mga hardin ay matalinong pinananatili sa iba't ibang mga taktika, hindi ng mga dragon, ngunit ng mga lalaki ng mas mababang uri. Nakahawig ng mga unggoy na nakadamit sa katanji tanging pula, dilaw, berde at asul na kasuotan. Ang kanilang mga damit ay pinalamutian ng ginto at pilak na mga sombrero, butones, sinturon, sintas at iba pang maharlikang borloloy na itinuturing na simbolo ng kahihiyan. Ang larawang ito ay higit na binibigyang diin sa pamamagitan ng paglalagay ng puting pulbos o harina, isang mabahong sangkap na tinatawag na pomade, sa kanilang mga ulo. Sa ganitong paraan, ang mga taong naglalaro ng mga tanga o manlalakbay sa entablado ay nagpapangit sa kanilang hitsura. Gayunpaman, ipinagmamalaki ng mga taong ito ang kanilang kahihiyan. Kapag nakatayo sila sa harap ng mga tarangkahan ng hiwalay na hangganan upang pigilan ang pagpasok ng isang tribo na itinuturing ang kanilang mga sarili na mas mataas sa Ingles. Palagi silang nakikita bilang isang simbolo ng pagmamataas at narcissism. Salamat sa pagsisikap at tiyaga ni Hercules, ang gintong ani ng Hesperides ay ipinamahagi sa mga karaniwang tao. Isang hapon ng Hunyo at Hulyo, naglakbay siya patungo sa retreat ng tribo, ang Rotten Row. Doon, pinag-isipan niya ang mga Hesperides, ipinakita ang kanilang mga ani, at pinalamutian ang sarili ng mga bulaklak sa kanilang mga hardin. Ang gawaing ito ay pumukaw sa laway at inggit ng mga dukha at nangangailangan, na tumitig sa pambihirang tanawing ito na may kakaibang tingin. Na nagmumura sa kanilang mga kasawian at nag-iimbot sa kayamanan ng kanilang mga kapitbahay. Tumanggi si Hercules na payagan ng Biennial Festival na ito na labagin, ngunit sa halip ay inialay ang kanyang kalayaan sa mga nagugutom at matinik. Naisip niya na kung maaari niyang ipamahagi ang mga ani ng Hesperides ng payapa, mas mabuting ipamahagi ito sa mga karaniwang tao. Hindi naiintindihan ang kasaganaan ng kanyang may-ari at hindi alam kung ano ang gagawin dito, itinapon niya ito sa mga aso, lalo na sa mga estranghero. Ito lang ang payo niya, dahil parang musika sa kanyang pandinig ang mga daing nila. Ang ating bida ay may matalas na mata at matalas na pakiramdam ng kagandahan. Hindi niya maiwasang mabigani sa ganda ng pilak, sa ganda ng ugali. At ang matamis na kapayapaan kung saan nilasap ng mga Hesperides ang gintong prutas. Hindi niya maiwasang mapatingin sa ganda ng mga bulaklak na nakaadorno sa kanyang katawan. Ngunit kung siya ay mortal lamang, hindi niya malalaman kung gaano ang kagandahan ng kalikasan ng tao ay nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Mapapawi ang maraming inaasam at hangarin, at manlamig ang kanyang puso sa pag-iisip ng karumihan, kapangitan, at pagkasira ng kahirapan. Para sa kanya, ang kalupitan ni Saint Egidius ay tila walang pinagkaiba sa isang barbaro, at sa marangal, matikas, at magiliw na babae na walang pinagkaiba sa isang diyosa. Pakiramdam niya ay ilalayo siya ng mga mangangalakal sa kanyang pananampalataya sa sangkatauhan at kabutihan. Natukso siyang tanungin kung umiiral pa ba ang gayong malupit na espiritu. Kaya naman nais niyang ipaalam sa mga karaniwang tao ang mga benepisyong tinatamasa ng mapalad na Hesperides. Para sa kadahilanang ito, sinasabi ng ilan, ipinadala niya si Apollo at ang Graces sa mga tao at sinimulang pangalagaan ang kanilang mga espiritu, pagtuturo sa kanila, at paggising sa kanilang pagnanais para sa mga bunga ng Hesperides.
Ngunit sa katotohanan, siya mismo ay kumilos bilang isang guro, nagpalaganap ng kaalaman, kadakilaan, at kaliwanagan sa buong mundo, at ginagamit ang kanyang mga tauhan upang parusahan ang kamangmangan, kahalayan, at kabastusan. Sa ganitong paraan, inalis niya ang maraming klase at ranggo. Dahil sa kanilang kalupitan at katangahan, karapat-dapat silang tawaging mga mababang uri. Ngayon, nagsimulang magmulat ang mga mata ng mga tao. Nakita nila ang mga mababang uri bilang hanggal. Ang karangalan ay ipinagkaloob lamang sa mga tunay na nagmamay-ari ng isang bagay. Ang isang universal na pagnanais para sa mga bunga ng mga Hesperians ay lumitaw. Ang natitira na lang ay ang patas na pamamahagi ng mga prutas na iyon sa buong lipunan. Agad umanong sumalakay si Hercules sa taniman at ninakaw ang mga gintong prutas gamit ang kanyang malalakas na kamay. Ngunit hindi ito ginawa ni Hercules, binigyan lang niya ng kalayaan ang mga may-ari na ibenta o ibigay ito ayon sa gusto nila, na buong pasasalamat nilang tinanggap. Ang mga pagsisikap ng lehislatura na mapanatili ang kontrol sa lumalaking populasyon ay nagdulot sa kanila sa utang. Unti-unting lumaganap sa buong bansa ang kanilang matatabang lupain. Sa maikling panahon sa ilalim ng pamumuno ni Hawthorne, ang mga sayaw sa nayon ay kasing ganda o higit pa kaysa doon sa mga kasalan ni Olmec. Sila ay kasing ganda ng mga sayaw ng Benefit Travel Club o mga kasal sa Carlton. Ang Ingles ay malawak na sinasalita, at isang dalisay na wika ang binibigkas. Ang trabaho ay ginawa sa bar, tulad ng sa Ministry of the Interior. Uminom si Mills ng tsaa kasama ang Duchess, nakipagkamay ang mga maharlika sa mga sastra. Lahat ay magalang at magalang. Walang yumuko sa kapwa nila lalaki. Ang kasabihang, igalang ang lahat, ay malawak na pinanghawakan. Chapter 12. Ang ika-12 paghahanap sinakop ni Hercules ang Britanya, Pluto at Cerberus, ang kanyang huling dakilang misyon. Sa ilang mga paraan, may mga kapansin-pansing pagkakatulad sa pagitan ng anak ni Jupiter at Alcmene at ang mga bayani ng mga pahinang ito. Tulad ni Hercules, pinangungunahan ni Punch ang lahat sa kanyang club. Kapag hindi sinisira ang mga reptilya at mandaragit, araw-araw niyang pinupugutan ng ulo ang mga opisyal, pulis, gwardiya ng katedral, at iba pang halimaw. Tulad ni Hercules, nasakop ni Punch ang kanyang biktima. Ang kanyang sukdulang gawa ay ang tagumpay laban sa mga kaaway ng tao. Pagkatapos lamang ng 10 minuto, malalaman ng mga mambabasa kung gaano sila kapareho ni Hercules sa kwentong ito. Minsan ay mayroong Tartarus sa Inglaterra. Ito ay isang tunay na Tartarus. Sa ilang mga paraan, ito ay naiiba sa tirahan ng mga abogado. Hindi ito ang tahanan ng mga Diyos, kundi ni Lazarus. Ito ay isang lugar ng kaparusahan para sa mga mahihirap. Isang lugar ng kaparusahan para sa mga mahihirap. Magugulat ang mga mambabasa na malaman kung gaano kalupit, at kasamaan ang ating mga ninuno. Umiral man sila o wala, lumikha sila ng ganoong lugar sa Earth. Tinawag itong Union Workhouse. Paano nangyari ang malaking pambansang krimen na ito bago dumating ang langit? Sa Inglaterra, bumangon ang isang grupo ng mga iskolar na kilala bilang political economists. Ang mga ekonomista ay kadalasang ginagamit bilang isang hindi napapanahong kasing kahulugan para sa kasakiman. Ang mga taong ito ay talagang gaaman sa politika. Ang mahalagang tanong na kinakaharap nila ay kung paano haharapin ang mga mahihirap sa isang cost-effective na paraan. Mas mabuti kung wala sila, ngunit ipinapakita ng karanasan na ang mga nagugutom na tao ay handang pumunta sa kakahuyan. Sirain ang mga bahay, magsunog ng damo, maglaslas sa lalamunan, at gumawa ng iba pang karumal-dumal na gawain. Pinahahalagahan ng mga politikal na ekonomista ang kanilang ari-arian at ang kanilang mga bangkay. Sa kanilang mga mata, natural na bigyang katwiran ang pagpatay sa mga kapos-palad na mahirap, ngunit mahirap na gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan ng mayaman at mahirap at itatag ang karapatan sa buhay ng ari-arian. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi na ipatupad ang planong ito. Sa halip, sa kasong ito, ang isang mahirap na ina ay nag-udyok na patayin ang kanyang anak, kung hindi, mamamatay ang bata at magdedouble ang populasyon. Maaaring subukan ng mga tagasunod ng humanist school na ito na pigilan ang pagbabakuna ng mga mas mababang uri. Ngunit ang sakit ay hindi isang personal na bagay. Walang ibang paraan kundi ang mapangalagaan ng katawan at isipan. Hindi na ito naaayon sa ekonomiyang pampulitika. Bukod dito, ang layunin ng agham na ito ay upang maiwasan ang kahirapan, upang maiwasan ang mga tao na mahulog sa kahirapan. Dahil ang mga tagapagtaguyod nito ay madalas na ipinapalagay na ang mga tao ay may pananagutan sa kanilang sariling mga pagkakamali.
Sa makatuwid, ang mga tao ay hindi dapat maging mahirap, mahina sa pisikal o mental, may kapansanan, bulag, o biktima ng mga natural na sakuna o iba pang aksidente na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Ang dating itinuturing na isang kasawian ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kamangmangan ay naging isang krimen at kasalanan ngayon, na sadyang ginawa bilang paglabag sa malayang pagpapasya. Sa mayong ito, ang doktrinang ito ay walang alinlangan na humantong sa mga tagasunod nito na binyansagang anarkista. Ngunit ang ating mga ninuno ay may maraming ideya at gumawa ng maraming bagay na maituturing nating baliw ngayon. Mahirap maghinuha mula sa mga lumang larawan ng mga parada ng estado o mga seremonya ng mayor na ang mga kalahok sa mga pagtatanghal na ito ay hindi may kapansanan sa intelektual. Upang makamit ang sukdulang layunin ng pagkakawanggawa sa pagpapagaan ng kahirapan, bumuo ang mga ekonomista ng mga espesyal na batas na tinatawag na New Poor Laws. Ang Old Poor Laws hindi ang kasalukuyang mga batas. Ngunit ang mga batas bago ang ika-18 siglo ay nagsasaad na kung ang isang kapatid ay nagugutom, siya ay dapat pakainin, at kung nauuhaw, siya ay dapat bigyan ng tubig. Ang pagkain at inumin ay dapat na nakakabusog. At ang pagmamahal sa sarili para sa kapwa ang dapat na paraan upang makamit ang layuning ito. Halimbawa, ang katigasan ng tubig, hindi isang pampalusog na pagkain ayon sa Kristiyanong kawanggawa, ay hindi kasama sa dieta ng lumang poor law, ngunit ito ay isang mahalagang elemento ng bagong tipan. Higit pa rito, ang tubig ay sagana, at ang natitirang pagkain ay may katulad na kalidad, mamantika na pagkain, kumpara sa kung ano ang kakainin ng karaniwang tao. Tulad ng matalinong hula ng mga ekonomista, mas gugustuhin ng mga tao na kainin sila ng stress kaysa kumain. Masamang pagkain, marunong nilang naunawaan na ang pagkain ay dapat mura at kasuklam-suklam. Ngunit hindi iyon tumigil doon. Ang mga kondisyon na ipinataw sa mahihirap ng bagong poor law ay kahangahangang angkop sa sistema ng pamilya. Ang mga workhouse ay idinisenyo upang maging katulad ng mga bilangguan mula sa labas, at sa loob, sila ay idinisenyo upang humawak ng mga halimaw. May mga frame para sa mga matanda na hindi mapakali at mga silid para sa mga marahas. Kaya, ang mga workhouse ay matalinong itinayo upang maging mga lugar kung saan walang sino man ang nagnanais ng ginhawa. Sa halip, matalino nilang dinagdagan ang kanilang pagdurusa. Halimbawa, kung ang isang mahirap na bilanggo ay bumantong hininga, ang luho na ito ay agad na binawi. Ang kabaitan ng isang palakaibigang bisita ay hindi matatawaran ng tamis ng kalungkutan. Gayunpaman, ang pinakamataas na pag-iingat sa sistema ng bahay-trabaho ay ang paghihiwalay sa pagitan ng mag-asawa. Ang pakikiramay lamang sa isa't isa ang makapagpapagaan sa kanilang pagdurusa, na hindi kanais-nais. Nananatiling aral hanggang ngayon ang mapait na luha ng matandang mag-asawang ito na unang naghiwalay mula pagkabata. Ang mga manggagawa ay pinilit na mag-ahit ng kanilang mga ulo at magsuot ng kahiya-hiyang damit, habang ang iba ay pinilit na gawin ito dahil sa takot na lumala ang sitwasyon. Ang Charteris ng Inglaterra ay ganyan. Si Pluto ay isang ministro noong panahong iyon. Presidente siya. Si Cerberus, ang kanyang 3 ulo na halimaw, ay pinahirapan ng mahinang tagapagpatupad ng batas. Siya ay isang mataba, malupit galit, pulang ilong na hayop, at hindi natin dapat kalimutang banggitin ang kanyang mga inapo. Tulad ng sinaunang Hercules na nagpal-ayas kay Cerberus mula sa kanyang kuweba, sa kanyang napakalaking lakas, kinaladkad siya ni Cerberus ng Inglaterra palabas sa liwanag, sa kabila ng kanyang pagtahol at pagkagat. Inihayag niya ang mga lihim ng bilangguan. Siya ay umungal sa mga tainga ng bansa, labagin ang malupit at masasamang batas. Hindi niya itinigil ang kanyang mga eksperimento hanggang sa umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw mula sa bahay ni John O'Groats hanggang sa mga dulo ng mundo. Ang mga malupit na batas ay inalis. Ang awa ay ipinakita sa mga hubad at gutom. Mula noon, nagsimulang umunlad ang bansa sa gitna ng kahihiyan at kalituhan ng mga politikal na ekonomista. Ang mga donasyon sa mahihirap ay naging malaking utang. Nakumpleto ni Hercules ang pangalawa sa kanyang 12 paggawa, ngunit nagpasya siyang kumpletuhin ang 12 higit pang walang trabahong paggawa. Ang kanyang huling paggawa, ang ika-13. Pag-uusapan natin ito sa lalong madaling panahon. Nagawa ni Hercules ang kanyang dakilang gawain at matagumpay na nabayaran ang pambansang utang. Nagawa niya ang mahusay na gawain ito sa pamamagitan ng pagpilit sa may-ari ng pawn shop na bukas palad na mag-abuloy ng ika-10 bahagi ng kanyang mga kita sa isang layunin ng tunay na pagkamakabayan. Ang tagumpay ng gawa ni Hercules ay naging modelo ng England para sa mundo.
Tinanggap ito ng mundo ng may malaking kagalakan, at ito ang pinagmumulan ng pangkalahatang kapayapaan at kaligayahang tinatamasa natin ngayon. Conclusion. Salamat sa panunood.